Lakers ipagpapalit si Taurean Prince kay Cam Johnson. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng tahimik na simula sa libreng ahensya. Gayunpaman, mayroon pa ring maraming mga pagpipilian para sa kanila sa libreng ahensya at merkado ng kalakalan. Sa paggalugad ng mga paraan para ayusin ang Lakers, hinimok sila ni Isaac Gutierrez ng Bleacher Report na i-trade ang wing ng Brooklyn Nets na si Cam Johnson. Kung gusto ng Nets na tumaya laban sa Lakers at makuha ang mga super late na first round pick, maaari mong dalhin si Cam Johnson at maaaring si Dorian Finney-Smith kung handa kang isuko ang parehong first round pick at ang tagapuno ng sweldo, Gutierrez sinabi noong Hulyo 1. Iminungkahi ni Gutierrez ang paglipat para kay Johnson dahil sa kawalan ng defensive wing ng Lakers. Walang talent sa wings ang Lakers ngayon. Si Taurean Prince ay ginawang maglaro ng parang 35 minuto sa isang laro noong nakaraang taon na tinatakbuhan siya sa lupa. Palitan mo ang mga minutong iyon. Ilagay ang Taurean Prince sa bench. Ilagay si Cam Johnson sa lineup na iyon. At magkaroon ng isang tunay na spacer doon na may totoong sukat. Iyon ay ganap na perpekto at eksakto kung sino ang kailangan nila, sabi ni Gutierrez. Si Johnson ay nasa isang koponan ng Brooklyn Nets na kamakailan ay ipinagpalit si Mikal Bridges para sa isang napakalaking draft haul sa New York Knicks. Nakuha rin nila ang kanilang 2025 at 2026 draft pick mula sa Houston Rockets na nagpapahintulot sa kanila na mag-tank sa susunod na season. Sa kanilang desisyon na ilipat ang Bridges, mukhang bukas ang Nets sa paglipat ng iba pang piraso para sa karagdagang draft na kapital. Ayon kay Matt Moore ng The Action Network, may interest ang Lakers na mapunta siya. Ang Lakers ay kabilang sa mga koponan na inaasahang magiging interesado kay Johnson mula sa Brooklyn, isinulat ni Moore noong Hunyo 27. Si Johnson, na may 3 taon na natitira sa kanyang 4 na taon, $94.5 million na kontrata, ay isang karera na 39.2% three-point shooter sa 5.7 na pagtatangka bawat laro. Sa panahon ng 2023 to 2024 season, nag-shoot siya ng 39.1% mula sa 3-point range sa 6.1 na pagtatangka. Nag-average si Johnson ng 13.4 points, 4.3 rebounds at muli ay isang high-level na defensive player. Ang kanyang halaga sa paligid ng liga ay mataas dahil sa kanyang kakayahang mag-space sa sahig at magdepensa sa antas na kanyang ginagawa. Iniulat ni Sean Devaney ng Heavy Sports na sinabi ng isang executive ng NBA na makikita niya si Johnson na i-trade para sa 2 first-round pick. "I can't see them getting 2 first-rounders for Johnson," the NBA executive said on June 26. "Nakikita ko silang humihingi ng 2 first-rounders, pero hindi nakukuha. Siya ay isang mahusay na player, siya ay isang stretch 4 at ang mga iyon ay mahirap hanapin. Hindi tunay na malaki, 6'8", ngunit siya ay isang mahusay na tagapagtanggol, maaaring lumipat ng maraming at talagang isang magandang ikatlong opsyon na maaaring mag-unat sa sahig para sa iyo." Iyon ang perpektong role player para sa maraming mga koponan. Magkakaroon ng palengke para sa kanya. Kailangan talaga ng Los Angeles Lakers si Johnson at may 2 first-round pick para ipagpalit sa kanya kung iyon ang mangyayari. Sa kakulangan ng mga wing defender at pagtatangka ng pinakamakaunting 3-point shot sa bawat laro sa NBA noong nakaraang season, malinaw na ang akma. Si Johnson ay miyembro ng koponan ng Phoenix Suns na nakarating sa finals noong 2021. Isa pang karagdagang bonus habang ang Lakers ay naghahanap upang makipagkumpetensya para sa isang singsing.